Mayong adlaw sa aton mga kauturan nga nagapalamati diri sa aton radio station DYAF. Karon nga adlaw aton patpaton ini ang nabatian tagad. Pagapatpaton ini nga aton nga doktrina on the first commandment, no? Which is the continuation of our discussion last week. So ngayong aga sa aton nga halangdon nga obispo diri sa Diocese of Bacolod, Bishop Patricio Bozon; sa Diocese of Kabangkalan, Bishop Louis Galvines; and the Diocese of San Carlos, Bishop Gerardo Alminaza. Diri kita karon sa Radyo Veritas Bacolod o kon DYAF. Kaupod naton ang technician diri si Engineer RL Alabanza, and dito sa transmitter is Engineer Christopher De La Cruz. Ngayong aga sa atong mga kauturan sa Catholic Faith Defenders throughout the Philippines, kaga sa atong mga kauturan sa Apostles of the Holy Cross of Jesus, and then the Apostolate of Divine Mercy. So magapangadi kita mga kauturan sa aton pagsugod sa siniyatong programa. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Most loving Father, we ask you to send your Holy Spirit to bless this program today. Bless the people who are listening, and give them a receptive spirit and a perceptive mind, so that they may understand the richness or the riches of your wisdom and knowledge as taught to us by the Holy Catholic Church. All this we ask and thank you in the name of Jesus Christ our Lord, with the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Now, aton pagagamiton mga kauturan, ini ang YUCAT or Youth Catechism, translated already in Filipino by the Claretian Publications. Ini naman niya is the YUCAT in English. This was approved by Pope Emeritus Benedict XVI. So aton lang i-review a little bit ang na-discuss naton last Saturday. Sa first commandment, ginigasiling you shall mahalin mo ang Diyos na higit sa lahat ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip. So that's the first commandment. I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, and you shall have no other gods before me. So sa question 355, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ano ang ibig sabihin nito? Pinagbabawalan tayo ng utos na ito na sumamba sa ibang mga Diyos-Diyosan o ang pagsamba sa mga makamundong idolo, anito o ang pag-ukulan ng pansin ang mga material na bagay sa mundo, salapi, impluensya, tagumpay, ganda, kabataan at iba pa. Pangalawa, maging mapamahiin or superstitious, kung saan tinatanggap ang mga pribadong revelation, pagpapahayag, mahika at kulto o makabagong pagsasanay na may kinalaman sa hula o espiritismo, sa halip na maniwala sa kapangyarihan, biyaya, awa at grasya ng Diyos. By and by, we will try our best to explain these things. Number 3, ang paghamak sa pangalan ng Diyos sa salita at sa gawa. Number 4, gumawa ng mga kalapastangan or sacrilege, disrespect of holy things, sacred places, and even sacred persons. At number 5, ang maghangad ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kasamaan at paglapastangan sa kung ano ang banal sa pamamagitan ng pangangalakal o pagdinegosyo sa mga ito. Ito ay tinatawag na simony. So, another question. Ano ang esotericismo? Ang esotericismo ba ay matatagpuan sa mga paniniwala
ng New Age at na ayon sa Kristiyanong pananampalataya? Ang sagot, hindi. Ang esotericismo ay ang pagtanggi sa katotohanan ng pag-iral ng Diyos. It is denial of the teachings taught to us by God. Ang Diyos ay isang personal na nilalang. Siya ay pag-ibig at ang pinagmulan ng buhay, hindi isang kosmikong enerhiya. Because mga katuran, in the New Age movement, they believe that God is an impersonal being. In fact, a force, a cosmic force. That's why sa mga programa, sa movie or sa TV, they will say, the force be with you. So instead of God be with you, let the force be with you. So for them, God is an impersonal being. If it is an impersonal being, it is just like gravity, the law of gravity. The moment you go against it, lumpat ka from the tall building, mawasak gid ang imong lawas, no? Or mapiang ka, or you will be disabled. It does not respect any person at all, or animals or things. It is impersonal. But with God, no? God is a personal being, meaning to say with the intellect and will. So marunong siya magmahal, at siya ang may intelligence na naglikha ng buong sanlibutan. Kaya if we pray to God, there can be miracles, no? Or God will answer our prayers. So there are smaller miracles in our lives every day, because God is a personal God. Ang tao ay niloob at nilikha ng Diyos, ngunit ang tao mismo ay hindi banal. So ibig sabihin, we are affected by original sin from the time of Adam and Eve. So every person born into this world is infected, or every person inherits the original sin, which is taken away by the virtue of baptism. Bagkos siya ay nilalang na nasugatan ng kasalanan, so wounded by sin, nanganganib sa kamatayan at nangangailangan ng pagliligtas. So every person needs salvation, because since every human being is a fallen human being, having the fallen human nature caused by the original sin. So the person needs a personal God who can save him. Ang mga taong nagpapanukala ng esotericismo ay nagpapalagay na maaring maligtas ng tao ang kanyang sarili. This is what we call, mga katuran, na Pelagianism, because in the 4th century, the priest Pelagius believed that every person by his own good works will be able to save himself. Si Saint Augustine naman niya, who is a doctor of the church and a genius, said to Pelagius, your doctrine is not biblical and is not Christian, because the Bible says that without the grace of God, we cannot be saved. So in John chapter 5 verse 5, mga katuran, John chapter 15 verse 5, Jesus Christ said, without me you can do nothing. I am the vine, you are the branches. Mga sanga lang kayo, no? Without the vine, yung mga branches na separate ay namamatay. So Pelagius was declared a heretic by the Catholic Church, and therefore the doctrine of salvation by grace through faith, and of course by the participation of humanity, that he produces good works as fruits of the grace of Jesus Christ, man can be saved. Ang mga ang mga Kristiyano ay naniniwala na tanging si Jesucristo lamang at ang grasya ng Diyos ang tanging makakapagligtas sa kanila
hindi ang kalikasan at ang mga Diyos ng kosmos. So, cosmos, of course, is a Greek word. It is the opposite of chaos. So, cosmos means the world in proper order. Pero may mga tao nga they believe that this cosmos is God. So, the earth is Mother Earth. Parang ginagawang personal, no? Tapos, the sun is the provider of all energy. Of course, the sun gets its energy from God, no? Because God created the sun. The sun did not create itself, no? Because it is impossible for a thing to create itself, no? Katulad nitong aklat na ito. This could not create itself because it has no intelligence, no? Itong microphone na ito, nakaharap ko. But only the intelligent being who is God was the one who created the cosmos. Pero ang mga sa New Age movement, no, believe sila nga the cosmos or the world, the nature is God, or this nature will just save man. And this is useless, mga kauturan, because nature oftentimes can also be fierce, no? Magbaha, magbagyo, mag-earthquake, and it kills people. So how can it save people? No? So nature is just a creation of God. No? So itong naniniwala ng pantheism. The word pan means all. Theism or theos means God. Everything is God. No? Mga Hindu philosophy naman yan. No? Or mga Western philosophy, sa mga philosophers lang na makita man natin sa mga books, no, nga nag-advocate sila sa pantheism, that everything is God, the world is God, every person is God, everyone is God, everything, this table, this computer is God, no? But this is absurd, mga kauturan, because everything is created. This table, this computer, this room, tapos the world is created. In fact, it has a beginning if we accept the theory of Big Bang. So if it has a beginning, it has an ending. So how can it be God, no? Since God is a personal being without beginning and without end. So ang pantheism is wrong actually, because it posits the creator as the creation itself, no? But the creation is created by a creator, no? The creator God is the one who created the world. So iba siya kaysa kanyang creation. Ang pantheism, the creator and the creation is the same. So mali, mga katuran. Ang may kapal, kahit na lubos ang kanyang pagmamahal sa atin, ay hindi mahihigitan sa kanyang pag-ibig at higit na dakila kaysa kanyang mga nilikha. God is greater than His creation. Grabe makakita, grabe Fuji Sun or Fuji Mountain, i-worship mo na, no? Ti mga yo kagrasya sa Fuji Sun, wala man grasya na mga hatag simon na mangha ka lang, no? Pero that beauty, that beautiful mountain, o mas nagabi, Mount Mayon abi, with its perfect cone, no? Is just a reflection of the creator of that mountain, Mount Mayon or Mount Fuji or Fuji Sun. It's wrong to worship the creation and reject the creator. So pag may nakita ka nga good or beautiful painting, so the honor and the glory goes to the painter, not just to the painting, because the painting is a product of the skills and the knowledge of the painter. So maraming tao ay nagsasagawa ng yoga para sa kanilang kalusugan. Wala man tayo silang panglait sa yoga, mga katuran. May ginatawag nga physical yoga or hatha yoga. Even the world-class athletes, no? Mga Olympiads, yoga sila, no? For stretching, no?
kay ang components ng exercise, there should be flexibility of the body, no? The free movement of the body, no? So muna yoga, hatha yoga or yoga exercises are neutral man lang sa mga kulturan mo. Pero ang hindi dia neutral, ang meditation na nga, instead of praying to Christ or attuning with the Father, Son, and Holy Spirit, you're praying to other gods and goddesses, sabi. Sa kay Brahma, sa kay Vishnu, kay Shiva, si Ganesh, iba pa, no? Mother Kali panawag nila mo, no? So, tido mo damo na 30 million gods and goddesses sa Hindu pantheon nga ginatawag, no? Pero we don't really know them, no? Pero when it comes to Jesus Christ, the Father, Son, and Holy Spirit, araya gin-reveal sa Old Testament kaya completely pahayag sa atong Ginoong Hesukristo. So nga makadto ka pa sa ibang mga personages na hindi mo naman kilala, because love or devotion means presupposing that you know that person, because how can you love a person if you do not know? Now, may mga pumapasok na meditation course upang mas maging kalmado at mahinahon. Okay man yung mga kauturan, no? Meditation is proven by science and by medical experiments again and again nga from the beta level, which is very very active mind full of chattering, ma-lower down niya sa alpha mga kauturan, or ang alpha makadoy sa beta, tapos sa delta kag theta, no? So natawag nato nga samadhi or super consciousness. Ma-experience na sa mga adepts, mga yogis, at the same time makakalma man na sa tao, no? Because ini ang yoga meditation or meditation may equivalent pa ni sa Christianity, yung ginatawag lang contemplation or mental prayer or meditation. So galing ang object of the contemplation or object of meditation is different from yoga or other spiritual practices, no? Kaya prabi ang yasang Sufi mystics naman niya sing Islam yabi si Allah, ti sa ato niya si Jesus Christ. So amo na mga kuturan sa mga Hindu, sabi sa mga ilan nga meditation nabi si Shiva, no? Or sa mga Buddhist naman niya, they meditate on Mu. Ano ning Mu, no? Mu, no? Mu means nothingness, in order to attain nirvana, which is more nothingness, no? That's why daw medyo negative niya ang Buddhism nga kon emotionally troubled ka mga katuran, you meditate on the negative things, is the more you are depressed, no? So in fact sa Japan mga katuran, damo-damo inaga suicide per week. Hirapan na silang suicide forest, no? You are reduced into nothingness by that kind of meditation. That's why ang meditation naton mga katuran should be positive, no? God who is love, who loves us and welcomes us, even we have committed sin but still repents of our sins. So padayon kita mga katuran. Ang iba ay sumasali sa mga workshop sa pagsasayaw upang maranasan ang kanilang katawan ng kakaibang gawi. May mga pagsasayaw. May man modern dance, may man traditional dance, may man na tai chi, no? May man tai chi, no? Breathing, tapos painit ka. Proven man na nga when there is oxygen in our cells, cancer go away, no? Cancer cells go away, no? Tapos when the sun hits us, no, by its radiant energy, the body is massaged and the circulation of the blood continues to roam around in our body, kaya mo na ang blood na agad dalasing oxygen sa ating body. So
amo na lang ako turan nga ti useful man na kag baka bulig man na. Ang Catholic Christianity mga kauturan, hindi siling yang outright na siling sala na tanan, demonic na tanan. Ang ginasiling sang Christianity sa Nostra Aetate nga one of the 16 documents of Vatican Council II, which was convened in 1962 to 1965, nagasiling, whatever is true, good, and holy in other religions, the Catholic Church accepts them as true. So, duha ka extreme ang avoid na mga kauturan. Nga, on the one hand, nga tanani nga mga hindi-Christian nga doctrines, yoga, Buddhism, Hinduism, Islam, Taoism, Jainism, iban pa, Parsiism or Zoroastrianism, tanan na demonic na tanan, no? Hindi man na amo ang pagtanaw sa Christianity mga kauturan, no? In fact, Christianity absorbed the Old Testament, no? Wala again reject ang Old Testament. Pagkadto sang Christianity sa Greece nga birth place in isang all kinds of knowledge that we have today and philosophies, no? Biology, mga chemistry, geometry, mga mathematics na, no? Pythagorean theorem, at mga philosophies pa gyud ni Socrates, ni Plato, ni Aristotle, gin-accept man na sa Christianity. Kaya ang siling ni Saint Paul, absorb what is useful, reject what is evil. Okay? Muna siya mga kauturan. Kay ang knowledge, no? Ang source na tanan is God, but at the same time, we must acknowledge the true God and reject the false gods and reject the false teachings. At the same time, we need to study everything and subject everything to Christ. Ang ginasiling sa 2 Corinthians chapter 10. Nga, on the other hand naman, ang isa ka extreme naman mga kauturan, nga we accept everything as true and good and holy, no? Although contradict sa ito nga sistema, no? Sabi ni karon, we Christians believe in that Holy Trinity, no? There is one being, supreme being, who is God, but this supreme being is composed of 3 divine persons. We do not contradict ourselves because we don't say one person in 3 divine persons. Wala man tayo nagsiling sila, kundi one supreme being in 3 different persons. Welcome Brother Ronald Verde Blanco, no? So nagapat-pat kita sa mga first commandment, Brad, kung na Brad, no? So tapos silingon na ini ang absolute monotheism, nga isa lang ang God, kag isa lang ang persona sing God. Hindi niya mo ang Trinitarian doctrine ta, or mas linga nga God is the cosmos or is the world, pantheism abi, o everything is God, no? Or mas linga panentheism, no? Nga gina-promote ni Father Fox nga nagwa na sa pagkakatoliko gani na God is in everything, no? Panentheism. Wala man na gina-accepta sa Catholic Church, no? But at the same time, friends naman na tanan, no? Yet we can be having different doctrines, we can be friends. At the same time, the Catholic Church or the Catholics hold on to their Catholic faith, no? Kag we know that Christ is the embodiment of the truth. Kasi lang niya sa John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life, no? So ginasilindi ang mga gawain ito ay hindi laging nakakasama, no? Minsan ito ang nagiging daan sa mga doktrina na bago sa mga Kristiyano, no? Walang sinuman ang makapagsasabi na ang mga taong may kakayahang gumawa ng mahika at magtawag ng mga espiritu ay mayroong natatagong kaalaman laban sa mga hindi nakakaalam, no? So daw hindi ni clear ang iyang translation sa iyang panyosing Tagalog niyo, no? So question number
57, no? Ang silindro, no? Often they are vehicles of doctrines that are foreign to Christianity. So medyo sala man yung translation ni Brad Ronald sa Tagalog, no? Mga bago, no? Mga bagong doktrina. Ang sa English diyo, foreign to Christianity. Hindi bago, kundi kanya daw kan malayo saya o kan estranghero sa Christian doctrine. Tapos silindro na, no reasonable person should hold an irrational worldview in which people can tap magical powers or harness mysterious spirits, and the initiated have a secret knowledge that is withheld from the ignorant, no? So medyo layo din translation. That's why nagaduda ko dahil nga ang translation sa Tagalog although paninghuaan man nila mo, pero mas precise niya yung English translation, kaya this is approved by the Catholic bishops, no? In England or in America, no? Kaysa Gnosticism ni Brad, no? Sa mga New Age movement nila, only the initiated know, no? Do mga privileged mamans bla, privileged view nga sila lang niya kabalo sa mga mysterious nga mga butang, no? When in fact sa ato niya sa Catholic Church there are many saints, no? Nga nakahimo sa mga miracles, kag iniya nga mga miracles ni ginexamine sing science, no? Kag napamatudan nga this is beyond the realm of medicine or the realm of physical laws, no? For example, labing miracle ni Lorenzo Ruiz nga isa ka bata nga Filipina nga ginluad na sing mga hospital na ayo sa iyang leukemia. Hindi ito yung ma-explain sa mga doctors o mga scientists, no? Kagkidamo pa, no? Si Sister Marie Pierre Abe nga may Parkinson's disease. Singabi may Parkinson's disease pa siya for so many years, mayroon sa Parkinson's disease. Pero after ask sila sa intercession of Pope John Paul II, pagkaagaya naayos siya, no? Ti sa subong ayos siya, wala siya sang any trace of Parkinson's disease. Ti sino nga doktor abi nga magtindog abi nga kaya na i-explain abi, no? Dibla nga ti nag-ask to intercession from the beloved nga deceased nga nag-pass away na, Pope John Paul II. Tapos na heal ka, no? Di paano mo na ma-connect abi, no? Na ang connection gid actually nga there is spiritual intercession made by the Holy Father Saint John Paul II. So padayon ang kala ni brother. So anong imo ya bala brother Ronald Verde Blanco, no? Sina nga mga kanabi nga doktrina abi o butan to the intercession. So isa ton nga pangabuhi sa susunod kalibutan